Isang basura. Iyon ang turing sa akin sa bahay na ito. Akala ko ang pag-ibig ni Rafael ang aking magiging kalasag, ngunit sa isang iglap ang lahat ay gumuho, gaya ng mga pangarap na natangay ng baha. Doña Helena, ang babaeng dapat ay tumanggap sa akin bilang anak, ang siyang naging mitya ng aking kalbaryo. Sa gitna ng dilim at hapdi, isang lihim ang muling mabubuksan, isang lihim na magpapabago sa lahat ng ating pinaniniwalaan. Sino ang tunay na biktima at sino ang mapagpanggap? Handa ka na bang harapin ang katotohanang nakabaon sa ilalim ng ginto at dangal? Hindi kailanman magiging isang tunay na Montero ang bunga ng sinapupunan ng babaeng yan, attorney. Isang pagkakamali ang pagpasok niya sa pamilyang ito at sisiguraduhin kong matatama ang pagkakamaling iyon bago pa sumikat ang araw. Ang mga salitang iyon ni Doña Helena ay tumago sa manipis na kahoy ng pinto ng library, tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa puso ni Livia. Sa labas ng silid nakatayo ang dalaga habang nanginginig ang kanyang mga kamay na may hawak na tray ng almusal. Sa ibabaw ng porselanang pinggan ay ang mainit na tsamporado at tuyo ang pagkaing pinaglunayan niyang ihanda sa kabila ng matinding pagkahilo at pagsusuka na dulot ng kanyang pagbubuntis. Ginawa niya ito nang may pagmamahal sa pag-asang kahit sa maliit na paraan ay maibsan ng lamig ng pakikitungo sa kanya ng kanyang biyenan. Subalit ang sagot na narinig niya ay hindi ang pasasalamat na kanyang inaasahan. Ang narinig niya ay ang katotohanang matagal nang itinatago sa ilalim ng mga engrandeng chandelier at mamahaling kurtina ng mansyong Montero. Nagpatuloy ang matigas at mapang-uyam na boses ng matandang babae na tila ba ang tinutukoy nito ay hindi isang tao, kundi isang peste na dapat lipulin. Sinabi ni Doña Helena na ang ina ni Livia na si Marina ay pumanaw nang may dalang kahihiyan at ang lahat ng lupain at kayamanang tinatamasa nila ngayon ay bunga ng isang planong matagal nang binuo upang mabawi ang nararapat para sa kanila. Ayon sa matanda, ang dugo ni Marina ay marumi at ang anak ni Livia ay magdadala lamang ng malas sa kanilang dangal. Ang mas masakit para kay Livia ay hindi ang mga salita ni Doña Helena, kundi ang kasunod na boses na narinig niya. Ang boses ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanilang anak. Alam ko, Ma, intindihin niyo rin ako. Ginagawa ko naman ang lahat para maayos ang gulo na iniwan ni Marina. Just give me more time to handle Livia. Hindi siya dapat makahalata hanggat hindi pa natin nakukuha ang pirma niya sa mga dokumento. Iyon ang boses ni Rafael, ang boses na bumubulong sa kanya ng mga pangako. Tuwing gabi, ang mga labi na humahalik sa kanyang noo kapag siya ay nahihirapan sa kanyang pagbubuntis. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Livia. Ang hangin sa kanyang paligid ay naging mabigat at mahirap langhapin. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang sentido habang ang kanyang buong katawan ay unti-unting nawawalan ng lakas. Ang tray na hawak niya na simbolo ng kanyang pagsisilbi at pagpapakumbaba ay dahan-dahang nanghiwalay sa kanyang mga daliri. Ang tray ay bumagsak sa sahig at ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, tila isang pagsabog sa gitna ng nakatutulig na katahimikan. Ang tsamporado ay kumalat sa makintab na marmol, kasing giitim ng dumi na ibinibintang nila sa kanyang pagkatao. Sa loob ng silid, biglang natigil ang usapan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit sa pinto ay tila mga martilyo na dumudurog sa natitira niyang pag-asa. Bumukas ang pinto at bumulaga ang mukha ni Rafael na sinundan ng matalas na tingin ni Doña Helena. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha ng matanda. Sa halip ay isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang nanlulumong anyo ni Livia. Si Rafael naman ay napatigil ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig.
walang emosyon, na tila ba ang babaeng nasa harap niya ay isang estranghero na nagdala lamang ng abala. Hindi nakapagsalita si Livia. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara at ang tanging nagawa niya ay hawakan ang kanyang tiyan ng mahigpit. Doon niya naramdaman ang marahang sipa ng kanyang anak, ang inosenteng nilalang na wala pang kamuwang-muwang na ang sarili nitong ama at lola ay ang mga taong nais bumura sa kanila sa mundong ito. Tumingin si Livia ng diretso sa mga mata ni Rafael, naghahanap ng kahit isang kislap ng pagmamahal o pagtatanggol. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang anino ng isang lalaking hindi niya nakilala. Ito ba ang pag-ibig na ipinangako mo sa akin, Rafael? Ang ituring akong kasangkapan para sa perang hindi naman sa inyo. Ang kanyang tinig ay mahina paos at puno ng pait na higit pa sa anumang gamot na kanyang nainom. At ang anak natin, balak niyo rin ba siyang ituring na basura pagkatapos niyo akong gamitin? Hindi sumagot si Rafael. Tumalikod siya at tumingin sa bintana. Hinahayaang ang kanyang ina ang sumagot para sa kanya. Doña Helena stepped forward, her expensive perfume choking Livia's senses. Inabot ng matanda ang isang asul na envelope mula sa mesa at inihagis ito sa paanan ni Livia kasama ng mga basag na porselana. Wala kang mapupuntahan, Livia. Wala kang pamilya, wala kang pera. At ngayon, wala ka na ring asawa. Piliin mo ang pirmahan ito o hayaan mong mabulok ang alaala ng iyong ina sa putikan kung saan siya nanggaling. Nanatiling nakatayo si Livia sa gitna ng pasilyo, ang kanyang puso ay tila isang gusaling gumuho pagkatapos ng isang malakas na lindol. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay nagkalat kasing dumi ng pagkaing nasa sahig. Sa sandaling iyon, ang tanging tanong na umuukil-kil sa kanyang isipan habang ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim sa dagsa ng mga luha. Hanggang kailan kailangang magbayad ng isang anak para sa kasalanang hindi niya ginawa? At hanggang saan kayang tiisin ng isang ina ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak? Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa bubungan ng mansyon ay tila mga palasong tumatama sa hubad na kaluluwa ni Livia. Sa loob ng silid na dati ay puno ng halimuyak ng mga bulaklak at pangako ng katapatan, ngayon ay tanging amoy ng alikabok at panibugho ang nananaig. Nakatayo si Doña Helena sa gitna ng silid, ang kanyang mga kamay ay nakahalukip-kip habang pinapanood ang bawat galaw ni Livia. Ang bawat damit na itinatabi ng dalaga sa kanyang lumang maleta ay tila isang bahagi ng kanyang buhay na binubura sa kasaysayan o nasamsika Montero. Bilisan mo ang pagkilos, Livia. Hindi ko nais na abutin pa ng pananghalian ang iyong presensya rito. Every minute you stay is a minute that stains the reputation of this house. Ang banyat na boses ni Doña Helena ay umalingaw-ngaw puno ng pangungutya. Tumingin si Livia kay Rafael na nakatayo sa may balkonahe, ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Umaasa siyang lilingon ito, nahahawakan ang kanyang kamay at sasabihing ang lahat ng narinig niya sa library ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit nanatiling matigas ang tindig ni Rafael, tila isang rebultong walang pandinig at pakiramdam. Nanginginig ang mga kamay ni Livia habang inilalagay niya ang huling piraso ng kanyang kagamitan, isang maliit at kupas na litrato ng kanyang ina. Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang puson, isang paalala na hindi lamang siya ang nagdurusa, kundi pati ang buhay na dinadala niya. Pilit niyang binuhat ang maleta, ngunit bago pa man siya makalapit sa pinto, marahas na hinablot ni Doña Helena ang kanyang braso. Kinaladkad siya ng matanda palabas ng silid, pababa ng malawak na hagdanan, hanggang sa marating nila ang malaking pinto ng mansyon. "Ma, please stop it. Nasasaktan siya." Mahinang sambit ni Rafael, ngunit hindi siya lumapit. Ang kanyang tinig ay walang kapangyarihan, tila isang bulong na agad tinangay ng hangin.
Lumingon si Doña Helena sa kanyang anak nang may halong puot bago muling ibinaling ang atensyon kay Livia. Binuksan ng matanda ang pinto at sinalubong sila ng malakas na ihip ng hangin at bugso ng ulan. Sa isang iglap, itinulak niya si Livia palabas dahilan upang matisod ang dalaga at mapaluhod sa basang semento ng driveway. Ang kanyang maleta ay ibinato rin ni Doña Helena at sa lakas ng pagkakahulog nito, bumukas ang lock at nagkalat ang kanyang mga damit sa putikan. Huwag mo nang susubukang bumalik pa rito. You are nothing but a gold digger, just like your mother Marina. Magdusa kayo sa hirap. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang pinal na hatol ng kamatayan para sa puso ni Livia. Napahagulgol siya sa gitna ng dilim, ang kanyang mga luha ay humahalo sa malamig na tubig ng ulan na dumadaloy sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang anino ang lumitaw mula sa gilid ng mansyon. Ito ay si Nana Rosa, ang matandang tagapagsilbi na lihim na nagmamalasakit sa kanya. Nagmamadali itong lumapit at lumuhod sa tabi ni Livia, pilit na itinatago ang sarili mula sa paningin ng mga nasa loob. Livia anak, makinig ka sa akin. Hindi pa ito ang huli. Ang bulong ni Nana Rosa na puno ng puyat at pag-aalala. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Livia at may inilagay na isang maliit at malamig na bagay sa kanyang palad. Isa itong medalyon na gawa sa lumang pilak, may mga nakaukit na disenyo na tila mga dahon ng laurel. Ito ay pagmamay-ari ng iyong ina. Ipinatago niya ito sa akin bago siya pumanaw. Huwag mo itong iwawala dahil ito ang magdadala sa iyo sa katotohanang pilit nilang ibinabaon. Umalis ka na bago ka pa makita ni Doña Helena. Mabilis na tumayo si Nana Rosa at bumalik sa loob. Iniwan si Livia na nakatitig sa medalyon habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginawa't takot. Pinilit ni Livia na tumayo, bitbit ang basang maleta at ang medalyon na mahigpit niyang ikinukubli sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya papalayo sa mansyong dati, ay itinuring niyang langit. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya ang isang figura sa bintana ng ikalawang palapag, si Rafael, na nakatingin sa kanya mula sa likod ng salamin. Walang mababasang kahit anong emosyon sa mukha nito, tila ba pinapanood lamang nito ang paglisan ng isang estranghero. Habang ang bawat hakbang niya ay nagiging mas mabigat sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Livia ang unti-unting paghina ng kanyang mga binti. Ang dilim ng gabi ay tila lalong lumalalim at ang kalsada ay tila walang katapusan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, biglang nagdilim ang kanyang paningin at ang kanyang katawan ay bumagsak sa maputik na kalsada. Bago pa man siya tuluyang mawalan ng malay, naramdaman niya ang init ng isang pares ng mga kamay na bumuhat sa kanya mula sa malamig na lupa. Sino ang taong ito na handang dumamay sa kanya sa gitna ng kanyang pagkakalugmok, at ano ang lihim na nakatago sa loob ng medalyong iniwan ng kanyang ina? Huwag kang matakot anak, ligtas ka na rito. Hindi ka na maaabot ng ulan o ng mga taong nagnanais na saktan ka. Ang tinig na yun ay hindi katulad ng malamig na boses ni Rafael o ng matalas na pananalita ni Doña Helena. Ito ay isang tinig na puno ng gasgas ng panahon, ngunit may dalang haplos ng kaligtasan. Nang imulat ni Livia ang kanyang mga mata, hindi ang matatayog na kisame ng mansyong Montero ang bumulaga sa kanya. Sa halip, ang nakita niya ay ang mga nakalantad na kawayan ng isang munting kubo at ang madilaw na liwanag mula sa isang lamparang degaas na nakasabit sa dingding. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tumpok ng kirot at ang ginaw ay tila nananatili pa rin sa kanyang mga buto kahit na nabalot na siya ng isang makapal at amoy araw na kumot. Ang pakiramdam ng basang damit ay napalitan na ng malinis at malambot na koton, isang pagbabagong hindi niya namalayan habang siya ay wala sa sarili. Nasaan ako? Bulong niya ang kanyang lalamunan,
ay tila tinik na tuyo at bawat paglunok ay nagdadala ng hapdi. Isang matandang lalaki na may malalim na mga guhit sa mukha at mga kamay na sanay sa paggawa ang lumapit sa kanya. Ito ay si Mang Erning. Sa tabi niya ay ang kanyang asawa na si Aling Myrna na may dalang isang mangkok na umuusok pa sa init naglalabas ng halimuyak ng bagong lutong bigas at sariwang luya. Nasa ligtas kang lugar, iha. Nakita ka naming nakasubasob sa putikan sa may labas ng bayan. Salamat sa Diyos at hindi ka napuruhan lalo na ang batang nasa loob mo. Ani Mang Erning, habang inilalapag ang isang basong tubig sa tabi ng higaan. Iniabot ni Aling Myrna ang mangkok ng lugaw. Ang mainit na usok nito ay dumampi sa malamig na balat ni Livia, isang simpleng pagkain na sa sandaling iyon ay tila mas masarap pa sa anumang handa sa mahabang mesa ng mga Montero. Bawat higop niya ng mainit na sabaw ay tila nagbabalik ng buhay sa kanyang nanghihinang kalamnan. Sa bawat subo ni Livia ng mainit na lugaw, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng init sa kanyang puso. Ang simpleng kabutihan ng mga taong ito na kahit hindi siya kilala ay binuksan ng kanilang tahanan ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Isang kirot ng pasasalamat na hinaluan ng pait ng nakaraan. Naalala niya kung paano siya itinaboy ng mga taong itinuring niyang pamilya, kung paano siya pinanood ni Rafael na mawalan ng lahat nang walang ginagawang hakbang upang pigilan ang kanyang ina. Ang alaala ng mga mata ni Rafael na walang emosyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang hampas ng bagyo. Salamat ho. Hindi ko po alam kung paano kayo mababayaran sa ginawa ninyong pagliligtas sa amin ng anak ko. Maluhaluhang sabi ni Livia habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ngunit imbes na sumagot tungkol sa bayad si Mang Erning, ay tumitig ng matagal sa kanyang mukha. Kinuha ng matanda ang kanyang salamin at muling sinuri ang bawat anggulo ng mukha ng dalaga sa ilalim ng liwanag ng lampara. May isang emosyong hindi maipaliwanag na dumaan sa mga mata ng matanda, pagkagulat, pangungulila at isang uri ng pagkilala na tila nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. May itatanong ako sa iyo, iha. Huwag kang mabibigla. Panimula ni Mang Erning ang kanyang tinig ay tila nanginginig sa bigat ng alaala. Ang medalyon na hawak mo kanina bago ka mawalan ng malay. Saan mo yon nakuha? At maaari ko bang malaman kung ano ang pangalan ng iyong ina? Tumigil ang mundo ni Livia. Marahan niyang hinawakan ng kanyang dibdib kung saan nakatago ang medalyon sa ilalim ng kanyang suot. Ang medalyon po na ito ay bigay sa akin ni Nana Rosa mula sa mansyon at si Marina po. Marina ang pangalan ng nanay ko. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Sa loob ng munting kubo, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng ulan. Sa labas, na tila bumubulong ng mga lihim na matagal nang ibinaon. Lumuhod, si Mang Erning sa tabi ng higaan ni Livia, ang kanyang mga mata ay puno na ng luha na hindi na mapigilang umagos sa kanyang mga pisngi. Patawad, Senyora Marina. Patawad dahil ngayon ko lang nahanap ang anak mo. Tumingin siya kay Livia nang may bagong uri ng paggalang at pagmamahal. Hindi ka basta-bastang babae na napadpad sa kalsada, iha. Kamukhang kamukha mo ang iyong ina, ang tunay na nagmamay-ari ng bawat ektarya ng lupang tinatapakan ng mga Montero sa bayang ito. Ang bawat salita ni Mang Erning ay tila isang bagong bagyong dumarating sa buhay ni Livia. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nagdadala ng lamig, kundi ng isang nagbabagang katotohanan. Paano naging pagmamay-ari ng kanyang ina ang kayamanan ng mga taong umalipusta sa kanya? Anong uri ng kadiliman ang ginawa ni Doña Helena upang itago ang katotohanan ito sa loob ng maraming taon? Habang nakatingin siya sa kisameng kawayan, naramdaman ni Livia ang isang bagong lakas na nananalaytay sa kanyang mga ugat
ang lakas ng isang anak na handang ipaglaban ang dangal ng kanyang ina. Ang bawat gilid ng gintong singsing na naiwan sa basang semento ay tila humihiwa sa palad ni Rafael habang mahigpit niya itong itinikom sa kanyang kamao. Sa loob ng dambuhalang mansyon na dati ay puno ng pangarap, tanging ang tunay na lamig ng pagsisisi ang nananahan ngayon sa kanyang dibdib. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay naglalabas ng tunog na tila nagpapaalala sa kanya ng bawat pagkakataong hindi niya ipinagtanggol ang babaeng mahal niya. Pumasok siya sa silid na inihanda nila para sa sanggol kung saan ang amoy ng bagong pinturang dingding at ang malambot na tela ng mga kurtina ay nagsisilbing saksi sa kanyang pagiging duwag. Umupo si Rafael sa gilid ng munting duyan ng kanyang balikat ay bagsak sa bigat ng katotohanang unti-unti niyang natutuklasan. Sa kanyang kabilang kamay ay hawak niya ang isang medikal na ulat na nakuha niya mula sa itaas ng mesa ng kanyang ina sa library. Nakasaad doon na walang anumang komplikasyon sa pagbubuntis ni Livia taliwas sa sinabi ni Doña Helena na ang bata ay may malaking problema at kailangan nilang ilayo ang dalaga para sa ikabubuti ng pamilya. Napagtanto ni Rafael na ang lahat ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina sa kanyang isipan ay pawang mga kasinungalingan lamang, isang marahas na laro upang sirain ang tiwala niya sa kanyang asawa. "I'm so sorry, Livia. How could I be so blind?" Ang kanyang mahinang bulong na hinaluan ng pigil na hikbi. Kinuha niya ang isang maliit at puting damit ng sanggol. Mula sa aparador, inilapit ito sa kanyang muka at doon niya naramdaman ang natitirang bango ng pabango ni Livia na humahalo sa amoy ng bagong koton. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisigaw ng kanyang pagkukulang. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng silid ay bumukas at pumasok si Doña Helena, suot ang kanyang karaniwang mapagmataas na muka at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. "Rafael, stop acting like a child. Tapos na ang usapang iyan. Livia is gone, and she's better off where she belongs. Ngayon, kailangan nating ayusin ang image ng kumpanya." Ang boses ng matanda ay walang bahid ng pagsisisi. Tila ba ang pagpapalayas sa kanyang manugang ay isang ordinaryong transaksyon lamang. Tumayo si Rafael, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng respeto sa kanyang ina ay naging mapula sa galit at pait. "Image, ma, is that all you care about? Pinalayas mo ang asawa ko sa gitna ng bagyo. You lied to me about her pregnancy. You manipulated me to make me think she was the enemy." Ang kanyang tinig ay nanginginig sa matinding emosyon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. "I did it for you, Rafael. I did it to protect our legacy from that daughter of a commoner." Ang sigaw ni Doña Helena, na pilit pa rin ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yumuko si Rafael. Hindi na siya ang anak na laging sumusunod dahil sa utang na loob. Lumapit siya sa kanyang ina. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na hindi na matitibag. "The legacy you're talking about is built on lies, ma. And if being a Montero means being heartless like you, then I don't want any part of it." Ang kanyang huling salita bago siya lumabas ng silid, iniwan ng kanyang ina na nakatayo sa gitna ng karangyaan, ngunit sa katotohanan ay balot ng kapangitan ng kanyang kalooban. Nagmadaling pumunta si Rafael sa silid ng mga kasambahay at hinanap si Nana Rosa. Alam niyang may alam ang matanda. Sa isang madilim na sulok ng kusina, inabot sa kanya ni Nana Rosa ang isang piraso ng papel na may nakasulat na lumang address sa probinsya. Doon siya dinala ng tadhana Rafael, doon kung saan ang nakaraan ay muling mabubuhay. Hanapin mo siya bago pa mahuli ang lahat. Ang mahinang bilin ni Nana Rosa habang ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Dali-daling lumabas si Rafael ng mansyon, hindi alintana. Ang dilim
at ang banta ng ulan. Habang pinapaandar niya ang kanyang sasakyan, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Livia na huli niyang nakitang umiiyak sa driveway. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi mawawala hanggat hindi niya ito nahahawakan muli. Ngunit habang tinatahak niya ang madilim na kalsada, patungo sa address na ibinigay, isang katanungan ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat ng pananahimik niya, may karapatan pa ba siyang humingi ng tawad? O ang puso ba ni Livia ay naging kasing lamig na rin ng gabi para sa kanya? Sa loob ng tahimik na kubo ni Mang Erning, tanging ang aandap-andap na liwanag ng lamparang digaas ang nagsisilbing saksi sa panginginig ng mga kamay ni Livia. Ang bawat paghinga niya ay may dalang bigat, isang kombinasyon ng pagod at ng nagbabagang katanungan sa kanyang isipan. Sa kanyang palad, ang medalyong pilak na ibinigay ni Nana Rosa ay tila naglalabas ng sarili nitong init, isang bagay na tila humihiling na buksan at pakinggan. Ang mga ukit na dahon ng laurel sa ibabaw nito ay selyo ng isang nakaraang pilit na ibinaon sa limot, ngunit ngayon ay muling nagpaparamdam. Habang hinahaplos ni Livia ang magaspang at kupas na metal, tila bumalik ang isang alaala mula sa kanyang pagkabata, isang malabong gunita ng kanyang inang si Marina na kumakanta ng isang dulaing pampatulog. Ang boses ni Marina ay malambot, tila isang banayad na ihip ng hangin na humahalik sa kanyang noo bago siya tuluyang makatulog. Sa ilalim ng bawat nota ng kantang iyon ay may pangako ng proteksyon at katotohanan. Naramdaman ni Livia ang marahang pagdaloy ng mga luha sa kanyang mga pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng pangungulila na ngayon lamang nakahanap ng tahanan. Napansin niya ang isang maliit na gatla sa gilid ng medalyon, isang bahagi na tila maaring iurong. Gamit ang kanyang kuko, dahan-dahan niyang itulak ang mekanismong iyon. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila tumigil sa paggalaw habang dahan-dahang bumubukas ang medalyon. Sa loob nito, walang litratong nakalagay. Sa halip, isang maliit at manipis na susi na gawa sa tanso ang nakatago, kasing liit ng kuko sa hinliliit, ngunit ang kinang nito ay tila sumisigaw ng kapangyarihan. Kasama ng susi ay isang maliit na piraso ng papel na may nakasulat na numero at pangalan ng isang bangko sa Maynila. "Ito ba ang iniwan mo para sa akin, Nay?" Ang mahinang bulong ni Livia habang itinatapat ang susi sa liwanag ng lampara. Naramdaman niya muli ang sipa ng kanyang anak sa loob ng kanyang sinapupunan, tila isang pagsang-ayon na ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng bagong buhay na kanyang dinadala. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay unti-unting napapalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang mahinang Livia na hinahayaang yurakan ng mga Montero. Siya na ngayon ang tagapangalaga ng lihim ng kanyang ina. Kinabukasan, sa ilalim ng sikat ng araw na tila nagbibigay ng bagong pag-asa, sumama si Livia kay Aling Mirna sa palengke ng bayan upang bumili ng ilang kagamitan para sa kanyang pagbubuntis. Suot ang isang malapad na sombrerong gawa sa buri upang itago ang kanyang mukha. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili. Sa gitna ng ingay ng mga tindera at amoy ng sariwang isda at gulay, naramdaman ni Livia ang isang kakaibang pakiramdam, ang pakiramdam na may mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Habang naglalakad sila, pabalik sa sakayan, napansin ni Livia ang isang itim na sasakyan na may madidilim na salamin. Ang sasakyan ay dahan-dahang gumagapang sa gilid ng kalsada, tila sinusundan ang bawat hakbang nila. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa tuyong lupa ay nagpapadala ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi ito ang karaniwang sasakyan sa tahimik na probinsyang iyon. Ito ay isang sasakyang nagpapaalala sa kanya ng karangyaan at panganib na iniwan niya sa mansyon. "Aling Mirna, bilisan po natin ang lakad." Ang nanginginig na utos ni Livia
habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang bag kung saan nakatago ang medalyon at ang mahiwagang susi. Lumingon siya ng bahagya at nakita ang sasakyan na tumigil sa isang sulok at ang pinto nito ay dahan-dahang bumukas. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, ang bumaba ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa direksyon ni Livia. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Livia na ang kanyang pagtakas ay hindi pa tapos, alam na ni Doña Helena kung nasaan siya at ang lihim na hawak niya ay isang bagay na handang pumatay ang mga Montero upang makuha muli. Paano niya mapoprotektahan ang susi ng kanyang katotohanan kung ang bawat sulok ay tila may aninong nagmamasid at hanggang saan aabot ang lupit ni Doña Helena upang tuluyang burahin ang bakas ng mga tunay na tagapagmana? Ang bawat dila ng apoy sa fireplace ng library ay tila sumasayaw ng may kasakiman nilalamon ang mga gilid ng isang lumang litrato na matagal nang itinatago sa dilim. Pinapanood ni Doña Helena ang bawat bahagi ng papel habang ito ay nagiging abo ang mukha ni Marina. Ang kanyang kaaway ay dahan-dahang naglalaho sa gitna ng init. Ang amoy ng nasusunog na papel ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling alak na nasa kanyang baso, isang kombinasyon na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng baluktot na kasiyahan. Para sa kanya, ang bawat piraso ng alaala ni Marina na nagiging abo ay isang hakbang patungo sa ganap na seguridad ng kanyang kapangyarihan. Huwag kang titigil hanggat hindi mo siya nahahanap, Oscar. Ang medalyon na dala niya ay hindi lamang isang alahas. Ito ay isang banta na dapat nating burahin bago pa ito makarating sa maling mga kamay. Ang malamig na utos ni Doña Helena sa lalaking nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Si Oscar, ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, pagdating sa mga madidilim na gawain, ay tumango lamang. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila isang makinang handang sumunod sa kahit anong ipagawa ng kanyang amo. Tandaan mo, kailangan nating makuha ang bagay na yon bago pa makialam ang aking anak. Rafael is becoming too sentimental, and sentimentality is a weakness that we cannot afford right now. Dagdag pa ng matanda habang iniikot ang alak sa kanyang baso. Para kay Helena ang pagmamahal ay isang kasangkapan lamang at ang pamilya ay isang kumpanya na kailangang protektahan laban sa anumang panlabas na elemento, lalo na ang isang gaya ni Livia na itinuturing niyang isang parasitiko. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang tindig ay tila may dalang bigat ng buong mundo. Agad na binago ni Doña Helena ang kanyang aura mula sa pagiging imig ng isang malupit na strategist ay naging isang mapag-alagang ina sa isang iglap. "Oh, Rafael, mabuti at narito ka na. I was just discussing some security matters with Oscar. Maupo ka, my son. We need to talk about your future." "Anong future mo ang future na binuo niyo sa pamamagitan ng pagpapaalis sa asawa ko?" Ang diretsahang tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi siya umupo, sa halip ay nanatili siyang nakatayo sa may pintuan, tila handang umalis anumang sandali. Ngumiti si Doña Helena, isang ngiting puno ng gaslighting at manipulasyon. "Rafael, I know it hurts now, but you will thank me later. Look at this portfolio. The Delval family has a daughter, si Isabel. She is sophisticated, wealthy, and most importantly, she belongs to our world. Isang merger ng ating mga kumpanya ang magdadala sa atin sa tuktok. Forget that girl, Rafael. She was just a distraction." "Hindi distraction si Livia, ma. Siya ang asawa ko, at ang batang dinadala niya ay anak ko." Ang sagot ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Hindi niya akalain na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang iniisip pa rin ng kanyang ina ay ang posisyon nila sa lipunan. Tinalikuran niya ang kanyang ina at lumabas ng silid, ngunit bago siya tuluyang makalayo, narinig niya ang huling pahayag ni Doña Helena na tila isang sumpa.
Mag-asawa ka man ng 10 Rafael, hinding-hindi ko hahayaang ang dugo ni Marina ang magmana ng lahat ng pinaghirapan ko. Habang nangyayari ito sa mansyon, si Livia naman ay nasa gitna ng isang panganib sa malayo. Ang masikip at madilim na eskinita ng palengke ay tila naging isang bitag para sa kanya. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng basang lupa ay naglalabas ng tunog na tila sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Lumingon siya at nakita ang anino ng lalaking kanina pa sumusunod sa kanya mula sa itim na sasakyan. Ang bawat paglapit nito ay nagpaparamdam sa kanya ng isang matinding kilabot. Napasandal si Livia sa isang pader na puno ng lumot. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Ang medalyon sa kanyang dibdib ay tila bumibigat, isang paalala na ang dala niya ay hindi lamang pag-asa, kundi kamatayan. Nang makarating siya sa dulo ng eskinita, nakita niyang sarado ang lagusan, isang pader na bato ang humarang sa kanyang dadaanan. Wala na siyang matatakbuhan. Lumitaw ang lalaki. Mula sa dilim ang kanyang mukha ay natatakpan ng anino ng kanyang sombrero. Ibigay mo sa akin ang medalyon, Livia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Alam nating dalawa na wala kang laban kay Doña Helena. Ang malamig na tinig ni Oscar ay umalingaw-ngaw sa masikip na espasyo. Napahawak si Livia sa kanyang tiyan, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Sa gitna ng kanyang pagkakasulok, isang tanong ang bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang ina upang protektahan ang huling alaala ng kanyang nakaraan? At may darating pa ba na sasagip sa kanya bago siya tuluyang lamunin ng dilim na ipinadala ni Doña Helena? Sa gitna ng masukal at madilim na eskinita, ang bawat hininga ni Livia ay tila isang pagsisikap na mabuhay. Ang pader na bato sa kanyang likuran ay kasing lamig ng kamatayan, at ang bawat hakbang ni Oscar papalapit sa kanya ay nagpapabilis sa kabog ng kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Hawak ni Livia ang kanyang tiyan nang may matinding pagnanais na protektahan ang kanyang anak, habang ang kabilang kamay ay nakakuyom sa medalyon na nakatago sa loob ng kanyang palad. Wala ka nang matatakbuhan, Livia. Ibigay mo na sa akin ang medalyon bago ko pagamitin ang dahas. Ang banta ni Oscar, ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. Akmang hahablutin na ng lalaki ang braso ng dalaga nang biglang isang anino ang mabilis na lumitaw mula sa kabilang bahagi ng eskinita. Isang matipunong figura ang humarang sa pagitan nila, at sa isang mabilis na pagkilos ang braso ni Oscar ay naitulak pabalik, dahilan upang mapaatras ang tauhan ni Doña Helena. Hindi nakita ni Livia ang mukha ng kanyang tagapagligtas dahil ang tanging liwanag ay nagmumula sa likod nito na lumilikha ng isang madilim na silweta. Ang bawat pagkilos ng estranghero ay tila isang sayaw ng proteksyon at lakas. Ang tunog ng pagkiskis ng kanilang mga sapatos sa magaspang na lupa at ang mabilis na paghinga ng mga lalaki ay ang tungo ng kanilang tahimik na labanan. Sa huli, dahil sa matinding puwersa ng estranghero, napilitang umurong si Oscar at mabilis na naglaho sa dilim ng palengke, dala ang pagkatalo sa kanyang mga mata. Naiwan si Livia na nanginginig, ang kanyang mga binti ay tila naging malambot na kandila na handa ng matunaw. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa lupa, naramdaman niya ang isang pares ng mga bisig na bumuhat sa kanya ng may matinding pag-iingat. Sa sandaling iyon, ang kanyang ilong ay napuno ng isang pamilyar na halimuyak, ang amoy ng sandalwood at ng isang mamahaling sabon na tanging isang tao lamang ang gumagamit. Isang init ang gumapang sa kanyang buong pagkatao, isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. "You're safe now. Please hold on." Ang bulong ng lalaki, ang tinig ay bahagyang paos at puno ng emosyon na tila isang pagsusumamo. Hindi nagawang idilat ni Livia ang kanyang mga mata dahil sa tindi ng pagod at takot, ngunit naramdaman niya ang malalambot na labi na dumampi sa kanyang noo, isang halik na puno ng pagsisisi
at pangungulila. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila isang balabal na tumalo sa ginaw ng gabi. Nang muling magkamalay si Livia, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakaupo sa isang bangko sa gilid ng isang tahimik na parke, malayo na sa masikip na eskinita. Wala na ang lalaki ngunit sa kanyang mga balikat ay nakasampay ang isang itim at makapal na jacket na gawa sa mamahaling tela. Ang bango ni Rafael ay nananatili pa rin sa bawat hibla ng jacket na yon. Tila ba ang lalaki ay naroon pa rin sa kanyang tabi, binabantayan ang bawat paghinga niya. Sinalat ni Livia ang bulsa ng jacket at may naramdaman siyang isang piraso ng papel. Nang buksan niya ito, ang sulat kamay na matagal na niyang kabisado ang bumulaga sa kanya. Keep the baby safe. I am coming for you. I will fix everything I promise. Ang bawat salita sa papel ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Naramdaman ni Livia ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait, kundi luha ng isang muling nabubuhay na pag-asa. Gayunpaman, sa kabila ng tamis ng pangakong iyon, isang matinding dusa ang nanatili sa kanyang isipan. Kung talagang nais ni Rafael na iligtas siya, bakit kailangan nitong manatili sa anino? Sapat ba ang isang pangako at isang jacket upang burahin ang sakit ng pagpapaalis sa kanya sa gitna ng bagyo? At sa harap ng nagbabantang kapangyarihan ni Doña Helena, kaya nga ba silang protektahan ng isang lalaking hanggang ngayon ay tila hindi pa rin kayang humarap ng diretso sa katotohanan? Ang bawat palapag ng matayog at malamig na gusali ng bangko sa gitna ng syudad ay tila isang bundok na kailangang akyatin ni Livia. Suot ang kanyang pinakapormal, ngunit kupas na blusa, pilit niyang pinatitigas ang kanyang kalooban sa harap ng mga taong nakasuot ng mamahaling Amerikana at mga alahas na kumikinang sa ilalim ng mga puting ilaw. Hawak niya ng mahigpit ang medalyon sa loob ng kanyang bag, ang maliit na tanso na susi ay tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay naglalabas ng isang banayad na tunog ng sapatos, isang tunog na nagpapaalala sa kanya na hindi na siya ang aliping pinalayas sa ilalim ng ulan, kundi isang babaeng handang bawiin ang lahat. Pagdating sa silid ng mga vault, ang hangin ay naging mas malamig at tuyo amoy ng lumang papel at metal. Isang empleyado ng bangko ang gumabay sa kanya patungo sa isang maliit na bakal na pintuan na may numerong nakaukit sa tanso. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, dahan-dahang isinok ang susi sa maliit na butas. Ang marahang pag-ikot ng mekanismo sa loob ng kandado ay nagbigay ng isang tuyong tunog ng tagumpay at ang pintuan ng safe deposit box ay dahan-dahang bumukas. Sa loob ng kahon, nakita ni Livia ang mga dokumentong matagal nang nakatago sa dilim. Ang mga papel ay bahagya ng naninilaw sa gilid, ngunit ang mga selyo at lagda ni Marina ay nananatiling malinaw. Habang binabasa ni Livia ang mga titulo ng lupa at ang mga kasulatan ng pagmamayari, naramdaman niya ang isang mainit na pag-agos ng emosyon sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito mga ari-arian, ito ang bawat pangarap, bawat pawis at bawat karangalan ng kanyang ina na ninakaw ng mga Montero. Ang bawat piraso ng papel ay tila isang mainit na yakap mula kay Marina, isang bulong mula sa kabilang buhay na nagsasabing, tapos na ang iyong paghihirap, anak. Pagkatapos makuha ang mga dokumento, tinungo ni Livia ang isang lumang opisina sa isang tahimik na kalsada. Doon niya nakilala si Attorney Valdez, isang lalaking may maputing buhok at mga matang puno ng karunungan at malasakit. Nang makita ng abogado si Livia, tila napatigil ito sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga kamay ay napatigil sa pag-aayos ng mga folder at ang kanyang tingin ay nanatiling nakapako sa mukha ng dalaga. Attorney, ako po si Livia, ang anak ni Marina. Ang mahinang pakilala ng dalaga. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan
ni Attorney Valdez isang buntong hininga na tila may dalang bigat ng maraming taon. Kamukhang kamukha mo siya, Livia. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Ang iyong ina ay isang mabuting kaibigan at ang kanyang huling hiling ay ang masiguro na mapupunta sa iyo ang lahat ng nararapat sa iyo. Ang mga Montero, matagal nilang ginamit ang kanilang kapangyarihan upang itago ang katotohanang sila ay nakatira lamang sa lupang hindi naman sa kanila. Ibinaba ni Attorney Valdez ang mga papel sa kanyang mesa at tumingin ng diretso kay Livia. You don't just own the land, Livia. You own the Montero name. Ang bawat sentimo na ginastos ni Doña Helena sa kanyang mga alahas at karangyaan ay nagmula sa pawis ng iyong ina. Sa mga papel na ito, may kapangyarihan kang bawiin ang lahat ng kinuha nila sa iyo. Naramdaman ni Livia ang isang kakaibang pakiramdam na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Isang kombinasyon ng takot at matinding determinasyon. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang sandata na ibinigay sa kanya. Napahawak siya sa kanyang tiyan na ramdaman ang marahang galaw ng kanyang anak at sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng panghihina. Ngunit sa gitna ng kanyang bagong natagpuang lakas, isang malalim na tanong ang nanatili sa kanyang puso. Ang katarungan ay nasa kanyang mga kamay, ngunit handa ba siyang sirain ang pamilyang pinagmulan ni Rafael? Kung babawiin niya ang lahat, nangangahulugan ba itong mawawalan din ng lahat ang lalaking ama ng kanyang anak? Habang nakatingin siya sa mga dokumentong hawak niya, ang anino ng pag-ibig at ang pangangailangan para sa katarungan ay nagsimulang mag-umpisa ng isang bagong digmaan sa loob ng kanyang puso. Paano mo wawakasan ang isang kasamaan nang hindi mo nagiging katulad ang mga taong nanakit sa iyo at may puwang pa ba para sa pagpapatawad kung ang bawat piraso ng iyong buhay ay binuo sa isang dambuhalang kasinungalingan? Livia, bawat gabi na hindi kita kapiling ay parang isang habambuhay na parusa na ako mismo ang gumawa para sa aking sarili. Patawarin mo ako kung tila naging bulag at bingi ako sa iyong paghihirap. Ang boses ni Rafael ay tila isang sugat na bumubukas sa gitna ng katahimikan ng gabi sa labas ng munting kubo ni Mang Erning. Nakatayo si Livia sa may bintana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa mga dokumentong nakuha niya sa bangko, ang mga papel na may kapangyarihang gumuho sa mundo ng mga Montero. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa mga siwang ng kawayan na nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na puno ng pait at pag-alinlangan. Sa harap niya ay ang lalaking dati niyang tinuring na kaisa-isang kanlungan, ngunit ngayon ay tila isang estranghero na nagdala ng dusa sa kanyang buhay. Bakit ngayon lang, Rafael? Bakit kailangang dumanas muna ako ng hirap? Kailangang itaboy ako sa gitna ng bagyo at maputikan ng aking dangal bago mo naisipang magpakita? Ang kanyang sagot, ang boses ay nanginginig sa pagitan ng nagbabagang galit at ng luma, ngunit buhay na pangungulila. Lumapit si Rafael ng isang hakbang, ngunit huminto siya nang makita ang pagkislap ng mga luha sa mata ni Livia. Nanahimik ako dahil alam kong mas mapanganib kung lantarang kakampi ako sa iyo noon. My mother's lawyers were watching every move I made. I had to play the part, Livia. Kailangan kong paniwalain sila na kampi ako sa kanila para makuha ko ang mga dokumentong ito at ang mga ebidensya ng pagnanakaw nila sa pangalan ni Senyora Marina. I did it all to protect you and our baby. Kahit pa ang kapalit ay ang kamuhian mo, ako nang sobra-sobra. Naramdaman ni Livia ang unti-unting paglambot ng kanyang puso, ngunit ang pader na itinayo niya sa loob ng maraming linggong pag-iisa at takot ay hindi basta-basta magigiba. Paano niya malalaman kung ito ay isa na namang laro ng mga Montero? Ang hapdi ng pagkakalugmok sa driveway noong gabing iyon ay tila isang peklat na muling kumikirot sa bawat salitang binibitawan ni Rafael. Dahan-dahang lumuhod si Rafael sa harap ni Livia, isang kilos ng ganap na pagpapakumbaba
na hindi kailanman inasahan mula sa isang lalaking lumaki sa karangyaan. Hinawakan niya ang nanginginig na mga kamay ni Livia at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa malaking tiyan ng dalaga. Pumikit si Rafael habang idinidikit ang kanyang noo sa sinapupunan ni Livia. Ang kanyang bawat paghinga ay mainit at puno ng pagsusumamo na tila isang panalangin sa gitna ng disyerto. Anak, patawarin mo si Daddy. Hinding-hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo ng mami mo. I will spend the rest of my life making it up to both of you. Ang bulong ni Rafael at naramdaman ni Livia ang basang dampi ng luha ng lalaki na tumatagos sa kanyang manipis na kasuotan. Sa sandaling iyon, ang galit ni Livia ay tila isang yelong unti-unting natutunaw sa ilalim ng init ng katapatan. Nais niyang haplusin ang buhok ni Rafael, nais niyang sabihing lahat ay maari pang ayusin, ngunit ang takot sa posibleng muling pagkabasag ay nananatiling nakatanim sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang sagradong sandali ng kanilang muling pagtatagpo ay biglang nabahiran ng dilim. Ang liwanag ng isang malakas na sasakyan ay tumama sa dingding ng kubo na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag na pumasok sa bawat siwang ng kawayan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng may awtoridad na tila walang sinasanto, at doon ay tumayo ang isang figura na tila isang reyna ng kadiliman sa gitna ng kapayakan ng probinsya. How touching! A family reunion in a pigsty. Ang boses ni Doña Helena ay tumagos sa hangin, kasing talas ng isang labaha at kasing lamig ng yelo. Nakatayo ang matanda habang hawak ang kanyang mamahaling tungkod. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa puot at matinding pangungutya habang tinitingnan ang kanyang anak na nakaluhod sa paanan ng isang babaeng itinuturing niyang basura. Rafael, tumayo ka riyan. Huwag mong dungisan ang pangalan ng ating pamilya sa harap ng babaeng iyan na walang ibang ginawa kundi akitin ka para sa ating kayamanan. Napatayo si Rafael at humarang sa harap ni Livia. Ang kanyang tindig ay tila isang kalasag, ngunit ang nangiti ni Doña Helena ay lalong lumawak, isang ngiti na tila nagsasabing sa kabila ng lahat, siya pa rin ang may hawak ng huling baraha. Ang katahimikan sa loob ng kubo ay naging kasing bigat ng isang paparating na sakuna. Sa gitna ng muling paghaharap na ito, isang tanong ang nananatili sa isipan ni Livia. Hanggang kailan magiging sapat ang pag-ibig ni Rafael laban sa dambuhalang kasamaan ng kanyang ina, at ano pang dusa ang handang ibigay ni Doña Helena upang tuluyang sirain ang huling pag-asa ng kanilang muling pagsasama. Ang hangin sa loob ng munting kubo ay tila naging kasing bigat ng tingga. Bawat hininga ni Livia ay nagdadala ng hapdi sa kanyang dibdib habang nakatitig sa malamig na mga mata ni Doña Helena. Ang matanda ay nakatayo nang tuwid ang kanyang mamahaling seda na damit ay tila isang baluti na naghihiwalay sa kanya sa karaniwang tao. Sa kanyang likuran, ang mga anino ng kanyang mga tauhan ay nagmumukhang mga dambuhalang handang lumamon sa anumang natitirang pag-asa. You really thought you could hide from me, Livia, in this stinking hole in the middle of nowhere. Ang boses ni Doña Helena ay puno ng puot. Ang bawat salita ay tila isang marahas na hampas ng latigo. At ikaw, Rafael, ang aking kaisa-isang anak na kaluhod sa putikan para sa babaeng ito. How low have you fallen? Tumayo si Rafael, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit, ngunit nananatiling matatag sa harap ng kanyang asawa. Hindi ito tungkol sa pagbagsak, Ma. Ito ay tungkol sa pagtatama ng lahat ng kasalanang ginawa niyo. Alam na namin ang lahat. Alam na namin ang tungkol kay Senyora Marina at kung paano niyo ninakaw ang buhay na dapat ay sa kanya. Isang tuyong tawa ang pinakawalan ni Doña Helena, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi purong pangungutya. Documents truth. Do you think those pieces of paper can defeat me? I built this empire with my own blood and sweat, at hindi ko hahayaang sirain yon ng isang alaala.
Inihudyat niya ang kanyang kamay sa labas at mula sa dilim ay kinaladkad ng kanyang mga tauhan ang isang matandang babae na halos hindi na makalakad dahil sa takot. Nana Rosa. Ang sigaw ni Livia ay tila isang pagmakaawa sa langit. Ang matandang tagapagsilbi ang babaeng naging ina-inahan niya sa loob ng mansyon ay nakagapos ang mga kamay at ang muka ay puno ng luha. Ang bawat paghikbi ni Nana Rosa ay nagdadala ng matinding kirot sa puso ni Livia, mas masakit pa kaysa sa anumang pang-aalipusta na natanggap niya. Ibigay mo sa akin ang medalyon at ang lahat ng dokumentong nakuha mo sa bangko, Livia. Or else, ang matandang ito na itinuring mong pamilya ay hindi na masisikatan ng araw. Ang banta ni Doña Helena, ang kanyang mga mata, ay nananatiling walang kislap ng awa. Choose, Livia, ang iyong nakaraan o ang buhay ng taong nagligtas sa iyo. Dinala sila ng mga tauhan ni Helena sa lumang bodega ng pamilya Montero sa gilid ng bayan, isang lugar na amoy ng kalawang at luma ng kahoy. Sa loob ng bodega, ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na bubungan ay lumilikha ng isang ritmo na tila binibilang ang mga natitirang sandali ng katahimikan. Napasandal si Livia sa isang tumpok ng mga lumang sako, ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang bag. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa takot para kay Nana Rosa, ngunit sa kabilang dako, ang kanyang tungkulin sa katotohanan at sa kanyang anak ay nagsusumigaw. Livia, anak, huwag mong ibigay. Isipin mo ang iyong ina. Isipin mo ang iyong anak. Ang sigaw ni Nana Rosa, kahit na ang kanyang boses ay tila napapigtal na sa panghihina. Isang marahas na pagpigil sa kanyang braso ang nagpatahimik sa matanda, dahilan upang mapapikit si Livia sa sakit na nararamdaman para sa kanyang tagapagtanggol. Matama na. This is kidnapping. You are destroying yourself. Ang pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon habang sinusubukang lumapit sa kanyang ina. Ngunit hinarangan siya ng mga tauhan nito, tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Naramdaman ni Livia ang isang biglaang matalim na kirot na gumuhit mula sa kanyang puson patungo sa kanyang likuran. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila binabanat ng isang puwersang hindi niya makontrol. Napakapit siya nang mahigpit sa magaspang na tela ng kanyang blusa, ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Ang mundo sa kanyang paligid ay nagsimulang umiikot, ang mga boses ni Rafael at Doña Helena ay tila nagmumula sa ilalim ng tubig malabo at nakalulunod. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga binti, kasunod ng isang panibagong alon ng matinding dusa na tila humahati sa kanyang katawan. Napaluhod siya sa malamig na semento ng bodega, ang kanyang muka ay namumutla sa tindi ng pasakit na nararada. Hindi pa ito ang takdang oras, ngunit ang tindi ng stress at takot ay tila nagpabilis sa takbo ng tadhana. Rafael, ang tanging salitang lumabas sa kanyang mga labi, isang bulong na puno ng pangamba at pangangailangan. Tumingin si Rafael sa kanya at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot nang makita ang kalagayan ng asawa. Ngunit bago pa man siya makalapit, muling humarang ang mga tauhan ni Helena. Sa gitna ng tensyon at ng nagbabantang panganib kay Nana Rosa, ang sigaw ng katawan ni Livia ay hindi na maaring ipagwalang bahala. Ang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan ay nagsisimula nang gumawa ng sarili nitong daan patungo sa mundong puno ng gulo. Paano maililigtas ni Rafael ang kanyang asawa at ang kanyang anak kung ang sarili niyang ina ang siyang humahadlang sa pintuan ng kaligtasan? At sa gitna ng matinding sakit ng panganganak, sapat ba ang lakas ni Livia upang maprotektahan ang katotohanan habang ang kanyang sariling buhay ay unti-unti nang nanganganib sa bawat pintig ng kanyang napaagang paghilab? Ang bawat hilab
Sa sinapupunan ni Livia ay tila isang marahas na alon na humahampas sa mga pampang ng kanyang pagkatao. Bawat isa ay mas matindi at mas mabilis kaysa sa nauna. Sa loob ng madilim at malamig na bodega ang kanyang mga daliri ay bumaon sa magaspang na semento, naghahanap ng anumang bagay na mapagkakapitan sa gitna ng matinding dusa na tila humahati sa kanyang katawan. Ang bawat paghinga niya ay isang pagsusumamo, bawat butil ng pawis na umaagos sa kanyang namumutlang muka ay saksi sa isang labanang higit pa sa pisikal na sakit. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang boses ni Doña Helena, kasing lamig pa rin ng yelo at walang bakas ng pagkatao. Ibigay mo na ang dokumento, Livia. Huwag mong gamitin ang kalagayan mo para kumuha ng simpatya. Alam nating dalawa na hanggang sa huli, pera lang ang habol mo. Ang bawat salita ng matanda ay tila dagdag na bigat sa krus na pinapasan ni Livia, isang lason na pilit pumapatay sa kanyang huling lakas. Ngunit sa sandaling iyon ang lahat ng takot sa puso ni Rafael ay natunaw at napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay, ngunit ngayon ay pilit na kumukuha sa buhay ng kanyang asawa at anak. Sa isang mabilis na pagkilos sinalungat ni Rafael ang mga tauhan na nakaharang sa kanya. Hindi na siya ang masunuring anak. Siya ay isang ama at asawa na handang pumatay o mamatay para sa kanyang pamilya. Tumabi kayo. Ang sigaw ni Rafael, ang boses, ay tila isang bagyong nagngangalit. Sa tindi ng kanyang galit at lakas, napilitang umurong ang mga tauhan ni Helena. Mabilis siyang lumuhod sa tabi ni Livia at binuhat ang ulo nito sa kanyang kandungan. Ang init ng kanyang balat ay tila isang gamot sa naninigas na katawan ng asawa. I'm here, Livia. I'm here. Breathe, please. Breathe for me and for our baby. Rafael, ang anak natin. Ang tanging nasambit ni Livia ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Sa kabila ng matinding hapdi, nakita niya ang mga mata ni Rafael, mga matang puno ng pag-ibig, pagsisisi, at isang pangakong hindi na siya muling iiwan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit ay naging kapatawaran. Pinagsama nila ang kanilang lakas sa gitna ng maruming bodega, sa ibabaw ng malamig na semento, na ngayon ay nagiging dambana ng isang bagong simula. Ang bawat pag-ire ni Livia ay sinasabayan ng mahigpit na hawak ni Rafael sa kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay magkahulapi na tila hinding-hindi na muling maghihiwalay. Sa labas ng bodega, ang mga asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng awtoridad ay nagsimulang tumama sa mga bintana, nagbibigay ng kakaibang sayaw ng kulay sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng mga sirena sa malayo ay tila isang koro ng hustisya na papalapit na upang wakasan ang gabi ng kasamaan. At doon sa gitna ng alikabok at kalawang isang matinis at malinis na tinig ng isang bagong silang na sanggol ang pumunit sa katahimikan ng bodega. Ang tunog na yon ay tila isang himala na nagpatahimik sa lahat ng ingay ng mundo. Napatigil maging si Doña Helena, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay nang makita ang kanyang apo na isinisilang sa gitna ng karalitaang siya mismo ang may gawa. Ang unang iyak ng sanggol ay tila isang deklarasyon ng tagumpay laban sa lahat ng dusa, isang liwanag na nagpasilip sa wakas ng kalbaryo ni Livia. Binuhat ni Rafael ang kanilang anak ng may panginginig at matinding pag-iingat. Pagkatapos ay inilapag ito sa dibdib ni Livia. Ang init ng balat ng sanggol laban sa puso ng ina ay ang pinakamagandang uri ng paghilom na naranasan ni Livia sa buong buhay niya. Sa gitna ng kanyang pagod, isang nangiti ng wagas na kaligayahan ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit habang nilalasap nila ang sandaling iyon, ang pinto ng bodega ay marahas na bumukas at pumasok ang mga pulis. Kasunod ang mga mediko. Sa kaguluhan ng pag-aresto sa mga tauhan,
At ang pagtatangka ni Helena na tumakas na pansin ni Livia ang isang bagay. Ang asul na envelope na naglalaman ng mga dokumento ng kanyang ina ay wala na sa kanyang bag. Tumingin siya sa paligid at nakita ang kanyang ina-inahang si Nana Rosa na nakahandusay sa isang sulok, hindi gumagalaw habang hawak ang isang duguang piraso ng tela. Sa gitna ng kagalakan ng bagong buhay, isang panibagong alon ng takot ang bumalot kay Livia. Sino ang kumuha ng katotohanan sa gitna ng kaguluhan at sa anong halaga nakamit ang kaligtasan ng kanyang anak kung ang taong pinakamamahal niya ay tila nagbuwis ng buhay para sa kanila, Protab. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tila humihingi ng tawad sa lahat ng dusa na dinala ng nagdaang gabi. Sa loob ng dambuhalang mansyon ng mga Montero, ang bawat kanto na dati ay puno ng karangyaan ay tila nababalot ngayon ng anino ng katotohanan. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa makintab na sahig ay naglalabas ng tunog na tila nagpapaalala sa bawat lihim na pilit na ibinaon sa limot. Hindi na ang halimuyak ng mamahaling pabango ni Doña Helena ang nananaig, kundi ang amoy ng lumang papel at ang bigat ng hustisyang matagal na ipinagkait. Sa gitna ng malawak na salas, nakatayo si Doña Helena habang ang kanyang mga kamay ay nakagapos na ng malamig na metal. Ang bawat kumikinang na alahas sa kanyang katawan ay tila naging mga kadena ng kahihiyan. Wala na ang mapagmataas na tingin. Sa halip ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng takot na ngayon lamang niya naramdaman, ang takot ng isang taong nawalan ng lahat ng kanyang baluti. Si Rafael ay nakatayo sa isang sulok karga, ang kanilang anak, habang ang kanyang tingin ay nakapako sa kanyang ina na tila tinitingnan ng isang guho ng isang dambuhalang istruktura. Rafael, huwag kang maniniwala sa kanila. This is all a setup. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng lahat. Ang sigaw ni Doña Helena, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng galit at desperasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na tumalab ang kanyang manipulasyon. Itinaas ni Attorney Valdez ang asul na envelope na nakuha mula sa ilalim ng proteksyon ni Nana Rosa. Ang dokumentong naglalaman ng tunay na testamento ni Senyora Marina at ang mga ebidensya ng pagkalason sa kanyang reputasyon ay sapat na upang tuluyang gumuho ang imperyo ng kasinungalingan. Tapos na ang paghahari mo, ma, ang lahat ng ito. Ang mansyong ito, ang mga lupain, ang bawat sentimo na ipinagmamalaki mo ay kinuha mo sa isang inang. Ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng pusong mas marangal kaysa sayo. Ang mahinang sagot ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait, ngunit may dalang pinalidad. Tinalikuran niya ang kanyang ina, isang kilos, na tila pagputol sa huling hibla ng utang na loob na nagtali sa kanya sa loob ng maraming taon. Dinala si Doña Helena ng mga pulis patungo sa sasakyang naghihintay sa labas. Habang dumadaan siya sa harap ng malaking salamin sa pasilyo, napatigil siya ng sandali. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng stripped of her title, her wealth, and her dignity. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kosmetiko at kapangyarihan, ay mukhang matanda na at pagod, tila isang rebulto na unti-unting dinudurog ng bigat ng kanyang sariling mga kasalanan. Ang bawat pangarap na binuo niya sa ibabaw ng luha ng iba ay naglaho na parang bula sa gitna ng sikat ng araw. Ilang linggo ang lumipas, ang mansyong Montero ay hindi na naging simbolo ng pang-aapi. Sa ilalim ng utos ng hukuman, ang lahat ng ari-arian ay formal nang ibinalik sa tunay na tagapagmana. Si Livia, suot ang isang simpleng puting bestido at hawak ang kanyang anak, ay nakatayo sa harap ng malaking pinto ng mansyon. Kasama niya si Nana Rosa, na kahit may benda pa sa kanyang braso, ay bakas ang wagas na kaligayahan sa kanyang mga mata. Hindi na sila pumasok bilang mga katulong o bilang mga basurang itinaboy, kundi bilang mga nagmamay-ari
na may dalang bagong liwanag. Lumapit si Rafael kay Livia at dahan-dahang inakbayan ang asawa. Tumingin sila sa malawak na hardin kung saan ang mga bulaklak na paborito ni Marina ay muling itinatanim ng mga tauhang dati ay natatakot kay Doña Helena. Ang bawat pagdukal ng lupa at pagtatanim ng bagong binhi ay tila isang ritual ng paglilinis sa bawat sulok ng lupain. Naramdaman ni Livia ang isang matinding kapayapaan na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang hustisya ay nakamit na at ang alaala ng kanyang ina ay sa wakas ay malinis na mula sa putik ng paninirang puri. Ngunit sa kabila ng kagalakang ito, naramdaman ni Livia ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Rafael. Tumingin siya sa kanyang asawa at nakita ang isang malalim na lungkot na nakatago sa likod ng mga mata nito. Kahit pa nakamit ang katarungan ng sugat ng pagkakaalam na ang sarili mong dugo ang siyang naging mitya ng lahat ng dusa, ay hindi madaling maghihilom. Ang bawat halik ni Rafael sa kanyang noo ay tila may dalang tanong na hindi pa nasasagot. Livia, sapat na ba ang lahat ng ito upang mabura ang bawat luhang ibinuhos mo dahil sa pamilya ko? Ang mahinang tanong ni Rafael habang nakatitig sa kanilang anak na payapang natutulog. Sa gitna ng tagumpay at ng bagong simula, ang anino ng nakaraan ay tila hindi pa handang tuluyang lumisan. Kaya nga ba ng pag-ibig na hilumin ang isang pusong binuo sa gitna ng puot? O ang bawat sulok ng mansyong ito ay mananatiling paalala ng isang madilim na kasaysayan na maaring muling magparamdam sa hinaharap? Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay dahan-dahang gumagapang sa mga talulot ng mga bagong tanim na rosas sa hardin, tila isang banayad na haplos na nagpapagising sa natutulog na kagandahan ng lupain. Ang bawat patak ng hamog na nananatili sa mga dahon ay kumikinang na parang mga diamante sa ilalim ng liwanag, isang malayo at masayang pagkakaiba sa madidilim na gabi ng bagyo na nagdaan. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga bulaklak ay humahalo sa hangin, nagbibigay ng isang uri ng kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa bawat sulok ng mansyong ito na ngayon ay formal nang pinangalan ng Casa Marina. Nakatayo si Livia sa balkonahe, bitbit ang kanyang anak na si Mariana Esperanza. Ang sanggol ay mahimbing na natutulog ang kanyang maliit na dibdib, ay bumabangon at bumababa sa isang payapang ritmo ng paghinga. Pinagmamasdan ni Livia ang kanyang asawang si Rafael sa ibaba na kasalukuyang tumutulong sa pag-aayos ng altar para sa binyag ng kanilang anak. Wala na ang mamahaling Amerikana at ang malamig na mukha ni Rafael. Suot niya ang isang simpleng puting barong at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng liwanag na tanging ang pag-ibig at kapatawaran lamang ang makapagbibigay. Ang bawat tunog ng mga kagamitang inilalatag sa mahabang mesa at ang malambot na pagkiskis ng mga tela ay nagbibigay ng isang masayang musika sa paligid. Naroon sina Mang Erning at Aling Mirna na nakasuot din ng kanilang pinakamagagandang damit habang si Nana Rosa naman ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa paligid ng larawan ni Senyora Marina. Ang larawan ng kanyang ina ay hindi na nakatago sa isang madilim na sulok, kundi nakalagay na sa gitna ng sala na papalibutan ng puting kandila at mga paborito nitong bulaklak. Tila ba ang bawat ngiti ni Marina sa larawan ay nagsasabing sa wakas ang kanyang pamilya ay buo na at ligtas. Livia, ang mahinang tawag ni Rafael nang mapansin niya ang asawa sa itaas. Umakyat siya at dahan-dahang lumapit ang kanyang mga hakbang. Sa kahoy na sahig ay may dalang pag-iingat na tila ayaw niyang mabulabog ang katahimikan ng umaga. Tumayo siya sa tabi ni Livia at marahang inilagay ang kanyang kamay sa likod ng asawa, nararamdaman ang init ng balat nito sa kabila ng manipis na tela. Handa na ang lahat sa ibaba. Ang pari ay paparating na. Tumingin si Livia kay Rafael at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang ganap na katapatan sa mga mata nito.
Thank you, Rafael. Salamat sa lahat ng pagbabago mo. Alam kong hindi naging madali. Para sa'yo ang talikuran, ang lahat ng kinagisnan mo para sa amin. Umiling ng bahagya si Rafael at kinuha ang maliit na kamay ng kanilang anak. Marahang hinahaplos ang malalambot na daliri nito. Hindi ko tinalikuran ang lahat, Livia. Sa halip na hanap ko ang lahat. Ang yaman at ang pangalan ng mga Montero ay wala ng halaga kung wala kayo. Ang bawat sandali na kasama ko kayo ay ang tunay na karangyaan na hindi kayang bilhin ng anumang ginto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon, isang pag-aming puno ng pagsisisi, ngunit higit na puno ng pag-asa. Dahan-dahang isinandal ni Livia ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael, ipinipikit ang kanyang mga mata habang ninanamnam ang sandaling iyon. Ang amoy ng sandalwood mula sa asawa ay nagpapaalala sa kanya ng gabi ng kanyang pagkakasagip. Ngunit ngayon, ang amoy na yon ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang pangako ng proteksyon. Ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila nagsasama sa isang himig ng paghilom. Sa gitna ng hardin, sinimulan na ng pari ang seremonya ng binyag at ang bawat salita ng panalangin ay tila isang bendisyon na naghuhugas sa bawat sugat ng nakaraan. Nang matapos ang seremonya, nagtipon-tipon ang lahat sa ilalim ng malaking puno ng narra. Ang tawanan ni Namang Erning at ang malambot na boses ni Nana Rosa habang nagkukwento ay nagbibigay ng buhay sa Casa Marina. Isang masayang komunidad ng mga taong pinagbuklod ng katotohanan at pagmamahal ang nabuo sa loob ng bakurang dati ay puno ng pait. Tumingin si Livia sa langit, ang asul na kulay nito ay tila walang hanggan kasing linaw ng kanyang kinabukasan. Gayunpaman, sa likod ng bawat ngiti, alam ni Livia na ang paglalakbay ay hindi pa ganap na nagtatapos. Isang maliit na katanungan ang nananatili sa kanyang isipan habang nakatitig sa lumang gate ng mansyon. Rafael? Ang mahinang tanong niya habang sila ay naglalakad pabalik sa loob ng bahay. Can we start again, not as Monteros, but as a family na ang tanging pundasyon ay ang katotohanan? Kahit na alam nating ang anino ni Doña Helena ay mananatiling bahagi ng kasaysayan natin. Tumigil si Rafael at humarap sa kanya, hinawakan ang magkabilang pisngi ni Livia ng may matinding pagmamahal. Ang kanyang titig ay tila isang sumpa ng katapatan. Hindi na tayo babalik sa dati, Livia. Ang bawat araw na darating ay isang bagong pahina na tayo mismo ang magsusulat. Ang anino ng nakaraan ay hindi na muling makakapanakit sa atin dahil ang liwanag na dala natin ay mas malakas na ngayon. Isang matamis at matagal na halik ang idinampi ni Rafael sa noo ni Livia, isang sagradong sandali na tila nagpapatunay na ang pag-ibig ay talagang may kapangyarihang bumuo muli ng isang pusong nawasak. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan, isang misteryosong envelope ang naiwan sa may pintuan ng bahay. May nakasulat na pangalan ni Livia sa isang sulat kamay na tila pamilyar ngunit nakakatakot. Ano ang nilalaman ng huling mensaheng ito mula sa mundong akala nila ay tuluyan na nilang naiwan? 5 taon ang mabilis na lumipas, na tila ba ang bawat panahon ng tag-ulan at tag-init ay nagsilbing mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang isinusulat muli ang kasaysayan ng Casa Marina. Ang dating malamig at madilim na mansyon ay wala na. Sa halip, ang bawat kanto nito ay punong-puno na ngayon ng liwanag at ng amoy ng sariwang nilulutong kakanin na paborito ni Senyora Marina. Ang hardin na dati ay saksi sa pait ng pagpapalayas ay isa na ngayong luntiang paraiso kung saan ang mga bata ay malayang nagtatakbo at naglalaro sa ilalim ng init ng araw. Nakatayo si Livia sa may beranda, pinagmamasdan ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Mariana, na masayang hinahabol ang isang makulay na paru-paro sa gitna ng mga rosas. Suot ni Mariana ang medalyong pilak na dati ay tanging pag-asa ni Livia. Isang alaalang ngayon ay simbolo na ng isang bagong henerasyon na malaya
sa tanikala ng kasinungalingan. Napangiti si Livia habang nararamdaman ang banayad na sipa ng hangin sa kanyang muka, isang pakiramdam ng ganap na kalayaan na hindi niya kailanman inakalang makakamit niya. Naalala ni Livia ang misteryosong envelope na dumating noong araw ng binyag ni Mariana. Ito ay isang lihim na sulat mula kay Doña Helena mula sa loob ng bilangguan. Hindi ito humihingi ng tawad, sa halip ay puno pa rin ito ng huling hininga ng pagmamalaki na nagsasabing kahit nakuha ni Livia ang lahat, hinding-hindi nito makukuha ang tunay na dugong Montero. Ngunit sa halip na magalit, itinapon ni Livia ang sulat na yon sa apoy ng fireplace. Doon niya nahanap ang tunay na kapayapaan sa pagpili na huwag nang hayaang makapasok pa ang laso ng matanda sa kanyang bagong buhay. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik sa dati, kundi ang pagpili na huwag nang maging bilanggo ng galit. Livia, kanina ka pa ba rito? Ang boses ni Rafael ay nagmula sa kanyang likuran. Kasing init pa rin ng dati, ngunit ngayon ay may dalang ganap na katiwasayan. Inakbayan siya ni Rafael at dahan-dahang humalik sa kanyang pisngi. Ang lalaking ito ay hindi na ang Rafael na nagtatago sa anino ng kanyang ina. Siya na ngayon ang haligi ng kanilang tahanan, isang lalaking binuo muli ang kanyang sarili mula sa abo ng kanyang mga pagkakamali. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Rafael. Who would have thought na pagkatapos ng lahat ng ulan, makakakita tayo ng ganitong kagandang rainbow? Ang sagot ni Livia habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Nahanap na nila ang tunay na katahimikan. Si Rafael ay nahanap ang kapayapaan sa paglilingkod sa komunidad at sa pagiging isang tapat na ama, habang si Livia naman ay nahanap ang kanyang lakas sa pagtulong sa mga kababaihang dumanas din ng hirap na gaya ng sa kanya. Ang Casa Marina ay hindi lamang naging isang tahanan, kundi isang silungan para sa mga nawawalan ng pag-asa. Ang tunay na aral na iniwan ng kanilang kwento ay hindi tungkol sa yaman o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa katotohanan na ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi nasusukat sa pangalan o sa ginto, kundi sa katapangan na harapin ang pagkakamali at sa lakas na pumili ng pag-ibig sa kabila ng lahat ng sakit. Ang yaman na ninakaw ay maaaring bawiin, ngunit ang integridad na binuo sa gitna ng pagsubok ay isang bagay na hinding-hindi na makukuha ng sinuman. Habang lumulubog ang araw at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa buong Casa Marina, magkahawak kamay na pumasok sina Rafael at Livia sa loob ng bahay. Ang tunog ng tawanan ng kanilang anak at ang malambot na himig ng isang kundiman na pinatutugtog sa loob ay ang huling patunay na ang bawat sugat, gaano man ito kalalim, ay may kakayahang maghilom sa ilalim ng haplos ng tunay na katapatan. Tapos na ang gabi ng pagdurusa. Ang sikat ng bagong araw ay narito na upang manatili habang buhay.